Zoom. Speaking of usapang batas mga kasama, na-miss ko din to. Ang ating partner sa usapang batas ngayon, Palace Press Officer at PCO Undersecretary, walang iba mga kasama si Attorney Claire Castro. Partner Yuse, good morning! Yes, good morning partner. Good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood sa iyong programa. Partner, nabanggit mo si Pora de ano? Pora de Rata? Anong pangalan? Si Poras de Rata. Sana nakikinig pa siya ha. Oo, pati. Kasi, buti sa'yo nandiyan dyan. Sa akin hindi na yan nakakapunta. Siguro dahil gabi na. Si Poras. At partner, magpasalamat dyan. Siya yung nagbigay sa'yo ng rambutan. Ay, si Poras ba yun? Oo, si Poras nung de nakaraang Rata. taon, yung may naabutan akong rambutan dito sa may newsroom, galing pala kay Poras yun. Yes, oo, galing kay Poras yun. Nako, Poras, thank you ha. Napakatamis ng rambutan. Oo. Oh, Lagi kang wanted sa kanya. ganun ba? Oo, baka naman lasones sa susunod. Oh, sige, baka naman, Poras. Baka naman. Sige, padalhan lang rito. Oy, nadagdagan yung yung viewers natin sa YouTube dahil narinig yung boses mo, part. Nakita nila nandyan ka. Kala nila usapang batas to. Alright. May isa pa yun kanina. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Ayun, sabi pa niya, matagal na kitang hinahanap, Kuya Rod. Sabi ko, buti na lang, hindi hinahanting, hinahanap lang kasi pag hinidelikado yun O baka magka-reward yung ulo mo pag hunting. Pero hindi naman naaabot sa 10 milyon, partner. Oo, wala. Ano pwede pa? 10 piso. Hanggang dyan lang. May sukli pa yon, partner, ha? Ibabalik pa nila yung sukli. Sobra-sobra na yung 10 piso. 5 piso na lang. Ay, nako talaga. Happy New Year, partner. Hindi pa kita binati ng Happy New Year. Yes, Happy New Year. And partner successful yung ating pagbibigay ayuda sa mga kababayan natin. Nakita ko yung video, partner. Yes, oo. Alam mo, yun nga, partner mahigit 50 yun, partner, ang nabiyayaan ng munting regalo, pero para sa ating mga kababayan, napakalaking bagay yon. So maraming salamat sa ating mga kayubi, sa iyo, partner, sa inisyatibo. Oo. Partner, actually galing yan sa mga ka-clear. Oo, ka-clear, yes. Opo, naging na to naging parang tradisyon na taon-taon tuwing pagsapit ang Christmas, may mga munting regalo po. Nawala si Yusek. Partner, nawala ka? Pa ako? Oo. Wala ako. Ano, bakit ganon? Nawala. Dito pa ako, nakita pa kita. Oo. Ayun. Nawala ako? Oo, nawala, partner. Yung video? Yung video, pero yung boses nandyan pa rin. Ay, bakit? Okay, tatry ko, papasok ulit ako. Ayan, okay na, partner. Okay. Si Rose pala to. Rose Olarte 3261. Good morning po, Sir Rod at Ma'am Claire. Good morning po. Oo, pag narinig nila yung boses, partner, talagang kaagad-agad nagpaparamdam sila. So anyway, partner, ano na ba yung latest sa Malacanang? Ano ba, may mga good news ba tayo mula kay Pangulong Bongbong? Kahapon ata nasa Cebu ang ating Pangulo. Oo, partner, mamaya meron pa rin siyang event. Abangan na lang natin muna, no? Meron pa rin siyang event na pupuntahan ngayon. Pinayaan at sabi nga natin ay hindi naman nagpapahinga halos ang Pangulo. Nako, hindi lang araw-araw, parang sa isang araw, hindi isang beses, hindi isa lang ang event ng Pangulo. Siksik talaga ang, katulad yung sa UAE, talagang isang araw na event niya doon, at punong-puno, talagang walang pahinga. Oo. Pero marami namang naibidbid niya na good news. Yes, maganda, kasi yung sabi nga nila, yung parang pinaka-largest data center ay may plano mag-invest dito sa Pilipinas. Pati yung sa petroleum depot dito sa Subic. So
Abangan natin yan. Oo, abangan natin yan. Okay. Sa investigasyon ng patungkol pa rin sa flood control, partner. Okay, may binabanggit si Senator Lacson na yung mga sinasabi ni dating DPWH Secretary Bonoan, hindi daw pala yung tama, mali-mali yung sinubmit sa kaugnay sa flood control project sa Malacanang. Eto ba ay nakarating na kay Pangulong Bongbong? Yes, nakarating na to. Itong mga nabanggit nitong si Senator Lacson at ang DPWH nga, si Secretary Vince, ay tinitignan mabuti kung saan yung sinasabing mga pagsisinungaling. Dahil totoo naman na nagkaroon ng mga ghost projects at tinitignan mabuti kung saan ang nagawang panluloko di umano ni dating Secretary Bonoan. Pero 'di ba umikot mismo si PBBM dito sa mga anomalyang flood control projects at siya mismo personal na nakita. Ito ba yung mga pinuntahan niya? Ito rin ba ang nasa listahan ni Secretary Bonoan dati? Hindi natin alam. Wala pa specifics na ibinibigay si Senator Lacson. Ang pinag-usapan kasi yung coordinates. Ibig sabihin, may mga lugar na hindi tama yung pagkakadescribe ng area kung saan. Okay. So, ang pinuntahan naman ng Pangulo talagang reported na kunyari, let's say, flood control project sa Tondo, Manila. Halimbawa lang, Tondo, Manila. So, naka-specify naman yung lugar, yun yung pinuntahan ng Pangulo, makikita niya, wala palang gawa. Pero itong sasabi kasi ni Senator Lacson, mali yung coordinates. Ibig sabihin, may project, pero iniba yung lugar. Oo. Iniba yung lugar, iniba yung description kung saan, kaya maliligaw yung tao kung pupunta doon o hindi. Kasi hindi pala yun yung coordinates. So, yun yung tinitignan ngayon ng DPWH. Oo. So, ito ay iimbestigahan. Yes, okay. Oo. Kailangan makita to ng DPWH kasi baka nga sa dami-dami ng mga projects tapos nakalagay lang dyan flood control A, flood control B sa isang lugar, yung pala, iba naman yung coordinates na inilagay. So, hindi mo talaga siya mahahanap. So, mas marami pang mga masasabi nating ghost projects. Sa ngayon, hindi pa masabi. Kailangan makita pa to ni Secretary Vince. Okay. Anong naging reaksyon ni Pangulo? Siyempre pag gano'n, di ba, ikaw na nagtiwala ka. Ikaw na cabinet secretary ka. Kung totoo yun, di ba? Siyempre magugulat ang Pangulo. Bakit nagawa pang mag-betray? Pero as of now, partner, kailangan mo na talaga makita anong specific, kumbaga yung detalye, no? Ng nasabing binabanggit ito si Senator Lacson dahil baka mauna yung reaksyon ng Pangulo na magalit tapos hindi pa kumpleto yung papel. So, kailangan muna na makita. Saan ba to? Meron ba to? Kasi ngayon, umaasa ng ombudsman ng DOJ na umuwi na si Secretary Bonoan sa Pilipinas para maharap at masagot niya, no? Itong lahat ng mga alegasyon sa kanya. Ang nakikipag-ano ba si dating Secretary Bonoan kay update din sa Malacanang kung ano yung estado, kung ano yung sitwasyon niya, kung siya ba ay willing makipag-cooperate? Wala, partner. Walang naibibigay sa ating impormasyon patungkol dyan. So, otherwise, mababalita naman natin yun kung nakikipag-cooperate si dating Secretary Bonoan. Pero sa ngayon, walang naibababa sa aking impormasyon patungkol dyan. Opo. Okay. Now, partner, dito naman sa ICI, ano ho ba ang plano ngayon rito, partner, since isa na lang ang natitirang tao? Bubuwagin na ba ito? Wala pang binabanggit pa rin sa atin kasi ang Pangulo, kapag walang sinasabi pa yan, tuloy-tuloy lang ang pag-iimbestiga. So tuloy-tuloy pa rin ang ICI. Kahit mag-isa lang yan, si Justice Reyes, ang chairman,
dahil kumpleto naman siguro yung papel na naibigay sa kanila. Although may mga iba pang mga issues, pero kung sasabihin natin na naging trabaho ni Sec Babe Singson at di dating Commissioner Fajardo, sinabi naman nila na kanilang trabaho ay natapos. So, tandaan natin, marami pa rin na mga dokumento na hindi pa siguro na iisa-isa ng ICI dahil hindi ba dumating naman sa pag-iimbestiga si dating Speaker Romualdez. Martin Romualdez. Dumating din naman dati si dating Senate President Chis Escudero. So, marami naman lahat dumating mga sa ating mga kababayan diyan, no? Marami namang dumating, maraming dumalo, maraming nagpasinaya sa pagpapaimbestiga maliban lang kay Congressman Pulong. Kay Yusek Cabral. So sa dinami-dami na naimbestigahan ng ICI, yun na lang i-evaluate nila kung irerekomenda ba nila yung ibang mga kaso. Pero wala nang mangyayaring pagdinig. Ay sa ngayon, hindi natin alam kung anong plano ng ICI sa sinasabing pagdinig. Baka nga sa ngayon, marami na silang dokumento at kailangan nilang i-evaluate muna ito para kung ano man yung dapat na i-recommenda na for filing ay ma-i-recommenda na sa Ombudsman at saka sa DOJ. Well, sa tingin mo, sapat na yung mga ginawa nilang pagdinig, yung trabaho nila? Sa akin, sapat na in a way dahil yung mga gusto nilang patawag na ipatawag nila. Ang hindi ko lang alam, no, partner, hindi ko lang alam kung yung ghost projects noong nakaraang administrasyon ay nakapag-sumiti na rin sa kanilang mga dokumento. At yung 13,917 na flood control projects na di umanong na-accomplish na nakaraang administrasyon, kung na-imbestigahan ba nila kung ito ay ghost projects, kung ito ba ay operational, kung ito ba ay effective, no? Yun ang hindi, ako personally, hindi ko alam kung meron silang naimbestigahan patungkol sa nakaraang administrasyon. Pero ito mga binabanggit mo nga, partner, mga ghost project ng nakarang administrasyon, ito ba ay gusto din pa-imbestigahan ng Pangulo? Kasama yun sa EO 93 Oo. na 10 years. Oo. Na yung 10 years na projects, kailangan maimbestigahan. At kasama pa rin ito sa kanilang mandato ng ICI. Kasama pa rin. Kasama yung 10 years, oo. Oo. So, posible kung hindi pa tapos yan, baka may i-appoint pa ang Pangulo. Tignan natin. Oo, tignan natin kasi kahit na if ever man na hindi pa nila ito maimbestigahan, kahit sa ngayon kahit nandiyan pa yung ICI, the Ombudsman and the DOJ can investigate those ghost projects at the time of former President Duterte. Motu proprio. It can investigate on its own. May ICI man o walang ICI. Okay. Partner, gusto ko lang kunin ang reaction mo din dito sa binabanggit nga ni Batangas 1st District Representative Lebiste na may planong magsampa ata ng kaso laban sa partner dahil sa usapin ng pagbenta umano ng kumpanya niya na may prangkisa. Anong reaction mo rito, partner? Libel. Sa prangkisa, pagbenta niya ng prangkisa? Oo. So, anong sinabi ko na libelous? Oo. Natanong ko lang kung anong nasabi ko na libelous. Well, hindi ko napakinggan no yung buong kung ano man yung naging statement mo rito, partner, patungkol doon sa usapin ng prangkisa ng kanyang kumpanya. Pero sa isang interview, partner, sa kabilang himpilan, ito yung sinasabi, no? Di umano magsasampa ng kasong libelo against you. Hindi ko alam kung anong gusto niya patungkulon dyan. So, tingnan ko na lang kung ano yung kwento niya. Oo. Okay, hihintay na lang yung kung anong magiging hagbang niya. Alright. So anyway, partner, maraming salamat. Alam ko napaka-busy ka, pero maraming salamat sa inyong oras at panahon. Tuloy pa rin ba yung live para sa mga ka-clear gabi-gabi? Oo, gabi-gabi pa rin yan. Gabi-gabi. At sabi ko nga, yung mga ka-clear mismo, sila ang nag-initiate, partner,
na makapagbigay kami ng konting pamasko sa ating mga kababayan. Oo, sa kanila talaga galing 'yon. Mm. Yung ganong kumbaga intensyon, yung kanilang suggestion sa kanila nang galing. So maraming salamat sa mga ka-clear. And Precious, of course, kay UB. ayun, Precious Gaspar 4548, saan ka galing, Kuya Rod? Ilan taon na ako nakita. Sabi naman ni Rose, sa radyo lang po ako nakikinig dahil bundok po kami sa Quezon. Kaya excited po akong makita kayong dalawa ngayon. Quezon, parang ang sarap pumunta dyan sa Quezon. Oo. Sana makarating tayo dyan. Sa Quezon Province na mga partner. O you see, yung mga kayubi natin dati, yung mga fans natin, kaagad-agad biglang nasipagsulputan sa YouTube. Ayun. Ayan. Alright. Partner, maraming salamat. Mabuhay ka. Ingat parate. Maraming salamat, partner. Maraming salamat sa ating mga kababayang nanood sa iyong programa. Maraming salamat po. Thank you very much. Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro.